Gandang araw, Pilipinas! Kasama ko nga pala si Nino Del Piero at Jane Bulan sa pagpresenta ng pagtaas ng taripa ni Trump, banta sa pag-unlad ng Southeast Asia at Pilipinas. Noong Hulyo 14, 2025, Manila, Philippines. Maaring kinondra ang eksperto at ekonomista ang 20% taripa na ipinataw ng Administrasyong Trump sa produktong galing Pilipinas simula Agosto 1. Isang hakbang sinasabing nagpapahina ng mga ekonomiyang umuunlad sa Global South, partikular na rehiyon ang Southeast Asia. Ayon sa analyst ni Dan Steinbach, ang mga hakbang ng Administrasyong Trump ay bahagi ng unilateral trade war na bumabatikos hindi lamang sa China kundi pati na rin sa mga bansang umaasa sa export-led growth tulad ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Indonesia. Mula sa Pag-asa, naging pangamba noong 8 Abril na nagpakita ng garden optimism ang Pilipinas sa harap ng 17% na taripa. Sinabi pa ng Department of Trade and Industry na maaaring pabor ito sa bansa dahil mas mataas ang taripa sa ibang karatig bansa. Ngunit, nitong Hulyo, biglang inakyat ng Estados Unidos sa 20% ang taripa dahilan upang agad magsagawa ng negosasyon ang mga opisyal ng pamahalaang sa Washington. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, umaasa pa rin silang bababaan ito sa 0%, ngunit maraming eksperto ang nagsasabing maliit ang posibilidad nito. Ang banta sa export sectors. Ang pinaka-apektadong sektor ng Pilipinas ay ang electronics, garments at agrikulturang pagkain pang-export. Kung hindi ang kaagad maayos ang taripang ito, maaring madamay ang kabuuang ekonomiya. Lalo't na 16.6 export ng bansa ay napupunta sa Estados Unidos. Mas malawak na laban. Ayon kay Steinbach, ang unilateral tariff na ito ay hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong Global South, sa lista ng mga market na Administrasyong Trump. 3 sa bawat 4 ay mga umuunlad ng Pilipinas. Karamihan ay nasa East at Southeast Asia. Idiligdag niya pa na tila itinuturing ni Trump ang pag-angat ng ekonomiya ng Asia bilang banta ng kapangyarihang pang-ekonomiya ng Amerika. Ang mga unilateral tariffs na ito ay hindi lamang sumisira sa global supply chains, pinipigilan din nito ang pag-asenso ng mga bansang nais makaahon sa kahirapan. Ani Steinbach. Dagdag pa niya, habang ito'y makakawala ang Amerika sa pangangailangan nito sa murang produkto mula sa China, sisira naman nito ang sariling trade routes at consumer ng pricing advantage. Geopolitical kapalit. Sa harap ng tumataas na taripa, walang umanong malakas na pangnegosyong baraha ang Pilipinas laban sa US. Sa halip, ayon kay State Bank, tanging mas malalim na pag-alyansa militar ang maaaring ibigay ng bansa bilang kapalit, isang hakbang na maaaring magdala sa mas mataas na tensyon pang-religion. Sa 20% taripa na inunlad ng Administrasyong Trump, ang ating ekonomiya at ang ating produksyon ay naapektuhan. Balita, mababang presyo ng tawilis ikinababahala ng mga mangingisda sa Taal-Lake. Ulat ni Peter James B. Morera. Nagkalis rin diyan ng Batangas, Pilipinas. Ikinaalarma ng mga mangingisda sa paligid ng Taal-Lake ang biglaang pagbagsak ng presyo ng tawilis. Ang natatanging freshwater sardine sa bansa mula sa dating presyo na 250 pesos kada kilo. Ngayon ay nasa 100 pesos kada kilo na lamang. Ang pinakamababang na italang presyo sa kasaysayan ayon sa mga ulat nitong linggo. Ang tawilis na matatagpuan lamang sa Taal-Lake ay hindi lamang mahalaga sa kultura at kasaysayan ng Batangas, kundi isa rin pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mangingisda sa mga bayan ng San Nicolas, Talisay, Laurel at ibang bahagi ng Cavite. Ayon sa mga grupo ng mangingisda, hindi na nila mababawi ang puhunan para sa gasolina, lambat at maintenance ng bus dahil sa sobrang baba ng bentahan. Dagdag pa dito, may mga ulat na pinipilit umanong bili ng ilang mamimili ang tawilis sa mas mababang presyo sa kabila ng magandang kalidad ng huli. Nababahala kami bumababa ang presyo
pero hindi naman bumababa ang gastos. Lugi na talaga, ayon sa lokal na mangingisda. Tugon ng pamahalaan. Ayon sa DA-DFA Calabarzon, batid nila ang kasulukuyang problema at kasulukuyang na rin pinag-uusapan ang mga posibilidad ng suporta sa sektor ng tawili species. Tiniyak ng ahensya na balanse ang kanilang layunin, ang proteksyon ng endangered na tawili, kasabay ng pagpapanatili ng kabuhayan ng mga pangingisda. Hindi lamang konserbasyon ang halaga, kundi pati ang kabuhayan ng mga umaasa sa lawa. Ayon sa tagpapasalita ng BFA Calabarzon. Pahabol, tawilis, yaman ng lawa. Ang tawilis ay naitala ng bilang isang endangered species ng International Union for Conservation of Nature. Dahil dito, ipinatupad ng gobyerno ang mga closed fishing seasons at regulasyong naglalayong protektahan ang populasyon nito. Ngunit giit ang mga mangingisda, kung walang sapat na suporta, mawawala rin ang kabuhayan nila kahit pa maprotektahan ng isda. Magandang umaga, Pilipinas! Produksyon ng manok sa Pilipinas tumaas ng 9.3% sa unang quarter ng 2025. Ulat ni Adrian Tulio ang balita. Manila, Pilipinas, tumaas ng 9.3% ang kabuuang produksyon ng poultry sa bansa ng unang quarter ng 2025. Ayon sa pinakahuling ulat sa Philippine Statistics Authority o 16 PSA, umabot sa 7,110 metric tons ang naitalang produksyon mula Enero hanggang Marso, kasunod ng mas magaan na kondisyon ng panahon at panainting sa suporta ng pamahalaan. Mas tingin mo ang meron sa presyo ng manok at saka itlog? Siguro na mataas ang pagmamahal ito. At yun lang po, salamat sa pag-interview. Karne ng manok, 80.76 billion, 72.9%. Itlog ng manok, 24.4%. Itlog ng bibe, 1.6%. Karne ng bibe, 1.1%. Pamahalaan, kumpiyansang tuloy ang pagbangon. Malugod na tinanggap ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang resulta ng unang quarter at binigyang diin na ito ay patunay ng positibong direksyon ng sektor. Umaasa kami na ang pagbagong ito ay magpapatuloy sa ikalawang kalahati ng taon, ani Secretary Tio Laurel. Ayon sa kalihim, inaasahan din ang patunay na paglago ng subsektor ng karne at itlog ng manok, at ito ay makatutulong sa pagpapababa ng presyo ng pagkain, pagkontrol sa inflation, at pagtiyak sa abot kanyang presyo para sa mamimili. Noong Abril, bumaba ang inflation sa 1.4%, ang pinakamababang naitala simula pa noong Nobyembre 2019. Malaki ang naging kontribusyon dito ng pagbagal ng pagtaas ng presyo ng manok, gulay, prutas at bigas. Ito po si Stephanie Bulan ng nag-uulat para sa balita. PH nagpahayag ng paglala sa 20% taripa ng US. Sinalin sa Pilipino, Rosalyn Rabanal, Hulyo 2025. Manila, Philippines. Pinahag ng pamahalaan ng Pilipinas ang matinding paglala sa 20% na taripa na ipapataw ang Estados Unidos ang mga produktong inangkat mula sa bansa simula Agosto 1. Ayon sa anunsyo ng Administrasyong Trump noong Huwebes, mula sa unang 17% na inanunsyo noong Abril, mas mataas na taripa ang kinumpirma kumakailan. Dahilan upang magpadala ang Pilipinas ng mataas na delegasyon sa US upang ipag-negosasyon sa layunin ibaba ito sa 0%. Face-to-face negotiation ang layunin. Ayon kay Frederick Go, Special Assistant to President Marcos para sa Investment at Economic Affairs, mas pinili nilang makipag-usap ng personal sa US
trade representative mula Hulyo 14 hanggang 18 upang isulong ang isang bilateral free trade agreement o komprehensibong kasunduang pang-ekonomiya. Sasama rin sa delegasyon sina Trade Secretary Cristina Roque at ang Undersecretaries na sina Seferino Rodolfo at Alan Jepti. Epekto sa ekonomiya. Nagpahayag ng pagkabahala ang Department of Trade and Industry na sa kabila ng tuloy-tuloy ng kipag-ugnayan sa US, itinuloy pa rin ng Washington ang 20% taripa. Naunawaang namin nais ng US na palakasin ang kanilang domestic manufacturing, ngunit ang ganitong hakbang ay maaaring makasira sa pagdaigdig supply chain, pahayag ng DTI. Ayon kay Astor del Castillo ng First Grade Holdings, apektado ng taripang ito ang mga industriya gaya ng electronics, garments, agrikultura at pagkain, conglomerates, mining at oil. Stock market reaction. Sa parehong araw ng anunsyo, bumaba ang Philippine Stock Exchange Index ng 0.63%, habang ang All Shares Index ay nalugi ng 0.14%. Mga interbensyon ng gobyerno. Ayon kay Undersecretary Roger Navarro ng Department of Agriculture, magpupulong ang Economic Development Council upang pag-usapan ang mga safety nets at suporta para sa mga sektor na mapektuhan, lalo na ang niyog, isa sa pangunahing export ng bansa. Diversification ang susunod na hakbang. Ayon sa Philippine Exporters Confederation Inc., Export at Philippine Chamber of Commerce and Industry, panahon na para lumawak sa iba pang merkado sa labas ng US, mamunuhan sa product development of competitiveness, paghanap ng regional trade alliances. Hindi na lang ito tungkol sa taripa, kailangan nating tignan ang mas malaking larawan, ang kakayahan nating makipagsabayan sa global market, ayon kay Sergio Rich Luis Jr. ng Sport. Prospekto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 16.6% ng 73.27 bilyong exports ng Pilipinas noong 2024 ay papuntang US, dahilan kung bakit nagpapahalaga ng resulta ng negosasyon. Paano po mang-apekto sa inyo ang tariff? Nakaka-apekto ito sa aming dalawa dahil ang mga produkto na aming kinukonsumo ay tumataas. Magandang araw mga kababayan. Ako po si Joshua Chris D. Bernabe. At ako naman po si Joanne D. Abbarrio Jr. Ngayon po, ang aming ibabalita is about PH Frozen Seafood Marketing. Patuloy ang konsumo, ngunit naglumok ang eksportasyon. Ngayong Hulyo 2025, Manila, Philippines, patuloy ang pagtaas ng konsumo ng frozen fish at seafood sa Pilipinas ngayong 2024. Ayon sa datos ng Index Box, ika-4 na taon ito ng sunod-sunod na pagtaas matapos ang 4 taong pagbagsak ng sektor, na umabot ngayon sa pinakamataas itong antas. Gayunman, kasabay ang pagtaas ng local demand ay ang bahagyang pagbaba ng production at patuloy na paghina ng eksportasyon ayon sa pagsusuri. Production bumaba. Sa halaga, bumaba ang production ng frozen fish at seafood sa bansa ngayong 2024. Batay sa export price estimates, bagaman may pag-angat noong 2021, hindi pa rin nito narating muli ang pinakamataas na antas ng production na inaitala noong 2014. Eksportasyon
nanatiling Manila. Mahina. I-cut mo na lang sa yung pwede? Tuloy mo lang ulit. Eksportasyon, nananatiling mahina. Hindi rin gumalaw ang malaki at kabuoang volume ng frozen fish exports ng Pilipinas kumpara noong nakaraang taon. Ngunit, ang halaga nito ay bumaba. Ang pagtaas ng naitala noong 2017 ay nananatiling hindi na nangungulit. Nangunguhulagang bansa, pinagdadalhang ng frozen seafood ng Pilipinas, Vietnam, United States at Japan. Ang Japan ay may pinakamataas na presyo ng bayad kada tonelada. Samantalang Thailand ay may mababang average export price. Presyo ng export patuloy ng pagbaba. Ang average export price kada tonelada ng frozen fish ay muling bumaba noong 2024. Ang pinakamataas na presyo ay naitala noong 2018, ngunit mula noong ay patuloy ang pagbagsak ng presyo na naaapekto sa kita ng exporters. Nangungulit, ako po si Joan D. Albarrio Jr. Palabas na po. Importasyon, tumataas ang dami. Samantala, tumataas ang volume imported frozen fish at seafood sa Pilipinas ngayon 2024. Sa kabila ng pagbaba ng kabuuang import value, nananatiling mataas ang dami ng inaangkat ng produkto. Pinagmumulan ng imported frozen seafood: China, Papua New Guinea, Vietnam, Spain, Japan, South Korea, Micronesia, at Indonesia. Ang Vietnam may pinakamahal na presyo kada tonelada ng produksyon. Habang ang Japan ang may isa sa pinakamababa. Pangunahing puntos: konsumo tumataas ng sunod-sunod sa loob ng 4 na taon. Produksyon bahagyang bumaba. Eksportasyon hindi na bumalik sa dating antas. Presyo rin ay bumaba. Importasyon, mas marami ang inaangkat pero mas mababa ang halagang ginastos. Ako po ay si Joshua Cresdi Bernabe.